Pinagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalalagayan dahil sa alam ko naman po na sa sitwasyon natin ngayon talagang nakapakahirap ng ating mga kalalagayan dahil dito sa pandemic na talagang napakatagal ng panahon na tayo ay naghihirap. Pero huwag tayo magkulang sa paglapit sa ating Panginoon at pagdulog na alam ko siya lang ang makakapagbigay ng solusyon ng ating kalalagayan. Kaya bago tayo mag-umpisa sa ating prayer meeting, tayo muna yumuko at tayo'y manalangin. Humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin banal na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon, at muli sumapit itong oras na itinakda mo upang kaming iyong mga anak muli lalapit, dudulog sa iyo ng aming panalangin. Gabayan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Kung ano man ang nakikita mo karungisan sa aming mga puso, mga kasalanang nagawa, sinasadya man ito o hindi, patawarin niyo po kami. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo ng sa gayon, Panginoon. Sa gabing ito, tunay nga, Panginoon, na kami lalapit sa iyo na may malinis at dalisay na puso. At sa gabing ito, hinihiling din namin na ikaw, Panginoon, ang aming magiging tagapagturo. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran na maging daluyan lamang ako ng iyong kapahayagan. At ang mga nanonood at nakikinig, Panginoon, sa bidyong ito at ng iyong mensahe, buksan mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip na masigit namin maunawaan at maintindihan ang iyong kapahayagan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Maraming salamat. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito at muli tayo magsasama-sama sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Kaya sa umagang ito ang ating pong topic, sa gabing ito ang ating pong topic, ay ang kapangyarihan ng panalangin. Ito po kasi yung pinakamakapangyarihan sa panahon ngayon ng pandemic, Talagang ang inaantay ng ating Panginoon yung magsasama-sama tayo na mananalangin. Yun ang inaantay ng ating Panginoon dahil sa doon tayo dati nagkukulang. Dahil sa marami tayong mga kadahilanan. Dati ang mga dahilan natin, busy tayo sa trabaho, kaya hindi tayo makapanalangin. Mayroon tayong overtime, busy tayo sa ating mga negosyo, kaya nagkukulang tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Marami tayong pinagkakaabalahan. Kaya ito ngayon inalis na ng ating Panginoon para wala na tayong dahilan. Inalis na tayo ng trabaho, inalis na yung mga negosyo natin. Pero doon ipinakikita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Lalo kasi tignan mo yung iyong katabi. Ngayon kung mayroon kang katabi, malusog pa rin, di po ba? Kahit wala tayong mga trabaho at wala tayong pinagkakaabalahan, amen po. Joke lang po. Pero sa totoo lang po, dapat ang Panginoong Hesus mismo, nung siya nagkatawang tao, siya madalas na dumudulog sa ng mga panalangin. Kasi sa panalangin siya kumukuha ng gabay at kapangyarihan. Amen po. Kaya ito dapat ang maging inspirasyon natin bilang isang mga Kristiyano. Siya ay nagtagumpay sa pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama dahil sa marubdob na panalangin. So ano ang sandata ng ating Panginoon? Puro po pananalangin. Amen po. Kung kinakailangan ng ating Panginoong Hesus ng marubdob na panalangin, ang Panginoong Hesus mismo nangangailangan ng marubdob na panalangin. Lalo pa tayong ngayon sa ganitong kalalagayan na naghihirap tayo sa araw-araw ng ating pamumuhay, hindi natin gawin yung ganitong pagsasama-sama ng pagkakaisa sa pananalangin. Ito po yung inaantay ng ating Panginoon. Para maranasan natin at ang kanyang kapangyarihan. Amen po. Kaya huwag tayo manghinawa na lumapit sa ating Panginoon.
Kaya para mas higit po natin maunawaan itong ating topic sa umagang ito, isang topic lang po itong ating pag-aaralan. Katulad nung aking sinabi kanina, yung kapangyarihan ng panalangin. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Juan 5:14 hanggang 15. Amen po. Ano po ang sabi rito sa Tagalog na aking babasahin? Ang sabi po rito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen po. Napakaliwanag po. Kaya po mga magulang at mga kapatid, ikaw ba ay magdadalawang isip? Kailangan mo ba bang mag-atubiling lumapit sa ating Panginoon? Na yun mismo ang kanyang sinasabi dito sa ating binasa sa unang Juan 5:14. Ano po ang sabi po rito? Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Amen po. Para po masabi natin yung ating pagluhog at paglapit sa ating Panginoon, ang ating mga panalangin na naaayon sa Kanyang kalooban, sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Sundin natin ang batas ng ating Panginoon. Hindi yung marami tayong kadahilanan kung bakit tayo dati hindi nakakadulog sa ating Panginoon. Amen po. Marami tayong pagkukulang. Kaya mga magulang at mga kapatid, ito yung oras at pagkakataon na huwag tayo manghinawa, na lumapit, dumulog ng ating mga panalangin sa ating Panginoon. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Ang imposible sa tao, lagi nating iisipin na posible sa ating Panginoon. Kaya ano po ang sabi rito sa ating pagpapatuloy sa ating binabasa sa versikulo 15? At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hiingin natin sa Kanya. Amen po. Dapat positive ka. Alam mo na, pag lumuhog ka, lumapit ka sa ating Panginoon, nagpakumbaba ka sa ating ng Panginoon, at nanalangin ka, ano ang sabi niya rito sa ating binasa? Dahil sa alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. So dapat positive tayo na alam natin na ibibigay ng ating Panginoon yung ating mga panalangin. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil sa kalalagayan natin ngayon na nasa pandemic tayo. Dahil ang Panginoon, kailanman hindi tayo niya pinabayaan. Hindi niya tayo pinabayaan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil sa nariyan siya lagi. Tayo lang minsan yung nagkukulang sa paglapit sa Kanya. Tayo lang minsan yung nagkukulang sa pagluhog ng ating mga panalangin sa ating Panginoon. Bakit? Dahil sa marami tayong kadahilanan. Kaya yung mga kadahilanang yon inalis na ng ating Panginoon. Para magkaisa tayo lumapit sa Kanya at magpakumbaba. Yan ang inaantay ng ating Panginoon para itong COVID virus na ito na nagpapahirap sa ating bayan o sa ating bansa. Kung tayo ay magkakaisa na lumapit sa Kanya, siya lang ang may kapangyarihan para alisin itong virus na ito. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ang Diyos. Kung inaangkin natin, at na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
Dahil sa panalangin, mayroong tayong lakas. Sabi nga ganun, ng tulad daw ng isang dinamita. Mapapasabog nito ang lahat ng humahadlang upang maranasan natin ang isang buhay na masagana at kasiyasiya. Amen po. Ano ang sabi? Maranasan natin ang isang buhay na masagana at kasiyasiya. Hindi katulad nung dating buhay natin na kasya-kasya lang. Kahit anong kayod natin, kahit anong overtime natin, kahit anong business natin, kasya-kasya pa rin ang ating kinikita. Pero ngayong tayo ay lumalapit at madalas tayong nananalangin sa Panginoon, kasiyasiya na ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Sobra-sobra ng biyaya at pagpapala, ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon dahil sa alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Mga magulang at mga kapatid, sabi nga ng kanyang salita, sa Biblia, hindi pa natin ibinubuka ang ating mga labi, alam niya na ang ating mga pangangailangan. Kaya ano pa ang ating dapat ipag-alala sa ganitong kalalagayan? Ang iniantay lang ng ating Panginoon, yung patuloy tayong lumapit at magpakumbaba sa kanyang harapan. Amen po. At marunong din tayo magpatawad sa ating kapwa. Marunong tayo lumapit at magpatawad sa ating kapwa. Yun po ang inaantay ng ating Panginoon. Amen po. Kaya kung iisipin po natin na bagamat nakaranas tayo ng mga ganitong pagsubok, dapat marunong tayo lumapit at magpakumbaba sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya tayong mismo rin ay dapat marunong magpatawad sa ating kapwa para pakinggan ng ating Amang nasa langit ang ating mga panalangin. Amen po. Ganun po kabuti ang ating Panginoon kung tayo ay marunong magpatawad sa ating kapwa. Kasi hindi po mapapakinggan ang ating Panginoon kung tayo po ay nagkukulang sa ating paglapit sa Kanya at kung tayo ay hindi marunong magpatawad sa ating kapwa. Amen po. Kaya muli po natin na buksan, ituloy yung ating pagbabasa sa ating mga Biblia sa Mateo 6:14 hanggang 15. Ano po ang sabi rito? Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Sumaliwanag, para maging karapat-dapat tayo sa paglapit ng ating mga panalangin sa ating Panginoon. Dapat tayo ay humingi ng tawad sa ating Panginoon at tayo rin mismo ay marunong magpatawad sa ating kapwa. Nauunawaan po? Yun po ang pinaka malaking sikreto na hindi na sikreto ngayon dahil sa sinabi ko na sa inyo at nabasa na natin sa Biblia kung ano yung kaparaanan, kung paano pakikinggan ng ating Panginoon yung ating panalangin. Gusto ko lang po ulitin itong ating binasa sa Matthew 6:14. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Sumaliwanag. Amen po. Dapat marunong tayo magpatawad. Ituloy po natin yung basa sa versikulo 15. Ano pang sabi rito? Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang iba, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.
So malinaw, na dapat marunong nga tayo magpatawad. Dahil sa hindi rin pakikinggan ng ating Ama at hindi rin tayo patatawarin ng ating Amang nasa langit kung tayo ay hindi marunong magpatawad. Amen po. Palakpakan nga natin muli ang ating Panginoon. Maliwanag po itong ating paglapit na talagang ang sikreto ng kapangyarihan para maranasan natin ang kapangyarihan ng panalangin ay ang marubdob na pananalangin at pagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Malapit na po ako magtapos. Amen po. Kaya sa oras na ito sana wag tayo manghinawa at bilang tao dito po, ito po yung aking conclusion dito na po ako magtatapos sa ating prayer meeting. Maikli lang po ang ating oras. Bilang tao, limitado ang space na maaari nating marating. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng panalangin, maaari nating marating ang buong mundo. Amen po. Ang buong universe. Kaya itong COVID-19 na ito o COVID virus na ito, kaya ito alisin ng ating Panginoon dahil sa sama-sama nating pananalangin. Amen po. At ang kapangyarihan ng ating Diyos ang siyang kikilos. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Mayroon po ba tayong natutunan sa ating pinag-aralan sa gabing ito? Sana po patuloy tayo sa pagdulog ng ating pananalangin. I-encourage natin yung buong nating pamilya na tayo'y laging mananalangin. Magsasama-sama tayo sa pananalangin dahil sa ito na po yung magiging buhay natin ngayon. Na bagamat sabi ko nga kanina, wala na tayong mga pinagkakakitaan, wala na tayong trabaho. Hindi na uso ngayon ang trabaho at negosyo. Ang uso ngayon ay yung lagi nating pagdulog ng ating paglapit at pagdulog ng ating mga panalangin sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Lahat po ng ating mga panalangin sa oras na ito, mga magulang at mga kapatid na gusto natin idulog sa Panginoon, huwag kang mahiya, ilapit mo sa Panginoon. Nariyan lang siya sa iyong harapan, pinakikinggan kanya sa oras na ito. Ano man ang desire ng iyong puso, mga panalangin na ibig mo pang maabot, makamta na hindi mo pa naaabot sa oras na ito, kapatid, ito yung tamang pagkakataon na magpakumbaba ka sa ating Panginoon. Lumapit ka at manalangin tayong lahat. Ama namin banal na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus at pagsama ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat at muli mo kami sinamahan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin ko, Panginoon, ang aming natutunan, aming narinig sa gabing ito ay itanim namin ito sa aming mga puso, nalakaran namin ang iyong kapahayagan at ipamuhay ng bawat isa sa amin ang iyong banal na salita. Panginoon, kilala mo ang lahat ng iyong mga anak na lumalapit, dumudulog ng mga panalangin sa iyo sa oras na ito. Lord, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang mga panalangin na idinudulog at inilalapit sa iyo. Pinansyal na pangangailangan, hallelujah. Pagkain sa pagkainan, hallelujah. Panginoon, nananampalataya kami sa iyo na bubuksan mo ang durungawan sa langit, ibubuhos mo ang masaganang biyaya at pagpapala sa lahat ng iyong mga anak na lumalapit sa iyo sa oras na ito. Ipagkakaloob mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga panalangin dahil sa ikaw, Panginoon, ang may kapangyarihan para abutin mo ang lahat ng iyong mga anak na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan sa oras na ito. Kaya, Panginoong Hesus, maraming salamat.
At Panginoon, tinataas din namin sa iyong harapan, hallelujah, ang lahat ng humihingi ng kagalingan, lahat ng may mga karamdaman, sakit sa oras na ito. Higit sa lahat, Panginoon, yung dinapuan ng sakit, karamdaman itong COVID virus in Jesus' name. Panginoon, abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Padaluyan mo sila ng iyong banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, na tumubos at nagpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman sakit. Panginoon, bigyan mo, hallelujah, ng kagalingan ang lumalapit sa iyo na may karamdaman sakit sa oras na ito. Naniniwala kami at nananampalataya katulad ng pananampalataya ng isang senturyon na lumapit sa iyo na ang kanyang kasambahay ay mayroong karamdaman sakit, na sabihin mo lamang na pinagaling mo na ang kanyang kasambahay, ay gagaling siya. Kaya Panginoon, nagkakaisa kami ngayon sa oras na ito, na dahil sa iyong kapangyarihan ay pinagaling mo na sa ang lumalapit at humihingi sa iyo ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng mga panalangin na idinulog ng lahat ng iyong mga anak sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. Inaangkin namin na ibinigay at pinagkaloob mo na, dininig mo na mula sa langit sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa gabing ito na sinamahan mo kami sa lahat ng aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa katuparan. Kaya, Panginoong Hesus, sinisilyuan namin ang iyong banal na dugo, lahat ng mga panalangin na aming idinulog at inilapit sa iyo, na ang lahat ng mga ito ay magkakaroon ng katuparan sa pangalan ng Amang nasa langit at ni Hesukristo na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng iyong banal na Espiritu, ang lahat magsabi ng Amen, Amen, Amen. Ay, nawala. Ano ba yan?